Hello guys, ito nga, nag zero balance nga yung ating account kasi nag-trade tayo ng marami at ngayong araw ay ito nga yung nakita natin, nag zero balance na. So nakalagay po yan sa today, kaya po yan nag zero balance dahil winidraw natin yung kapital, no? At saka yung profit. Kasi ang history po nito, kung napapansin nyo, ito yung nagsimula tayo sa 6,000 cent. Then umabot nga siya ng hanggang 27. Nandun po yan sa part 1 at part 2, part 3 ng ating video. At inabot niya po yung 27,690 cents at winidraw po natin yan. At ito na nga po yung lumabas dito, na withdraw na talaga siya. Pero kanina, bago tayo nag-withdraw, ay tumubo pa tayo ng 1,900 cent, or sa peso kasi hinahati lang yan sa gitna yung amount. So ang ibig sabihin po noon, 1,900 cent is nasa ano ba yan, 900 o 850 pesos yung kinita kanina lang po yan. Ayan, may oras naman siyang nakalagay, makikita mo naman yung oras kung kailan. Then ganun din yung ating withdrawal na via DragonPay. Ayan, nakalagay dyan, may reference number yan. Tapos 17:37 yung oras, October 5. Ayan, so ganyan po yung itsura niya. At ayun, zero balance na nga po. At ang gold kasi, kaya ako withdraw dahil wala akong malinaw na direction yung gold. Lagi ko nga po tinuturo sa inyo, 'di ba? Pagka wala kayong malinaw na direksyon ng market, huwag kayong magta-trade. Kasi pag nag-trade ka, kasalanan mo 'yung pag natalo dahil hindi nga siya malinaw. Bakit? Kasi sa day 1, alam natin na ito yung kanyang first pullback at nangyari nga ito dito sa kanyang strong support sa day 1. At ang possible na mangyari niyan is lalagpas dahil wala siyang mga rejection na tinatawag, na mataas na rejection. Mas may rejection siya sa taas. At itong ganitong klaseng tatlong sunod-sunod na maliliit, ang kasunod kasi niyan mahaba na sell, na bagsak. So yun, dahil hindi pa niya inabot yung area na to, dapat sana kung umabot dito sa 1810 at nakita natin na naging mahaba yung kanyang rejection, pwede tayo mag-buy. Secondly, dito rin sa H4 niya is medyo magulo, 'di ba? So parang babagsak pa talaga siya. Kaya pababagsakin ko muna, hintayin ko yung market. Hindi ako magta-trade, basta hintayin ko yung market na ma-unfold siya, malinawan ako sa sitwasyon bago ako magta-trade. Ako yung nagbibigay ng requirement sa market bago ako mag-enter. Parang pagbebenta lang ng, halimbawa, binebenta mo yung bahay mo. So, ikaw yung magbibigay ng presyo, 'di ba? Kung kailan mo ilalak yung sale o i-close yung sale, 'di ba? Ganun din sa pagbebenta ng kahit anong bagay, pag mga seller ka o buyers ka, na ikaw yung nasusunod kasi hindi pwedeng yung gusto ng buyers or pag seller ka, yung gusto ng buyers ang masusunod. Kumbaga, meron kang requirements na sinusunod na pag na-meet, saka mo lang i-close. So, ganun lang yung sinasabi ko. Kaya sa malit na kapital natin, after niya mahigit matriple, kasi yun ay 6,000 cents, so 27 na yan. Triple mahigit, nag times 400, ay nag times, ano pala, ang kinita niya is more than 400%. Kaya kinlose na natin siya, kumbaga winidraw na natin para maghanap na naman tayo ng magandang opportunity sa gold, then magde-deposit ulit tayo. So ano po yan, mga 2 months lang siya, more than 1 month lang na tapos na. Nandun naman po yung details sa video ng part 1, part 2, part 3, ganyan. So abangan nyo na lang po yung mga susunod.